Wala kaming kuryente. May load shedding. Ay, tama ba ako? Basta ganun. Dito sa Chitwan, guys. 6 na oras. 3 hours. 3 hours sa umaga, 3 hours sa hapon. Depende sa schedule. May 6 to 9. Tapos, 1 to 4. Ganyan. May binigay sila na schedule. Kaya si Asis naglilinis siya. Nagpapatubig kami. Papatubig ng palay at maglalagay ng gamot. Lilinis ni Asis to. Nasira. Yung inayos ni Asis doon, nasira na naman. Mas malaki ang tapyas. Tingnan mo yung gawa ni Asis. Ay, may halaman pala dito. Wala kaming kuryente. Ang pangit nung ano. Ay, maraming mga kailangan linisan ng palay. Maraming damo. Bakit kaya ang dami niyang damo, oh? Wait lang, bebe nga. Ang dami. Tinubuan ng damo. You need to find someone to clean the rice. Look, oh, there's a lot of grass. Buti na lang mahangin at makulimlim. Walang kuryente. Ayan. What's this? They're putting tiles? Maglalagay sila ng tiles dito sa unahan. Ubabaw. Usunil babaw. I will go check maybe. Look, oh, ayun na, tingnan nyo. Look, Papa, oh, they need to fix that one, oh. They need to fix it. What I will do? Who will fix that one? Us or the one planting rice in that part? They will do. Nasira yung Papatubig. Ang daming damo. Why you didn't remove the grass? You are cleaning already. Why you didn't remove the grass? Oh. Daming damo. Good example. Good example for telling to other people. They need to follow also. Nandito kami sa Parasakay. Kagagaling lang namin sa doktor. Nagpa-check up ako ng mata kasi talagang hindi na ako nakakabasa. Lalo yung mga maliliit, wala na. Pag nagbabasa ako, nakaganda ako, nakapikit ako at ginagaya ako ni Tonto. Kaya ayun, nagpa-check up na kami. Pumunta na makukuha mamayang gabi. Mataas ang grado ng aking mata. Tumaas siya. Ay, Papa, you forgot to buy the liquid. Yung pangpatak sa mata. What liquid? The one for eye drops. Kasi pag tingin ako na ganyan, blur guys, hindi talaga ako nakakabasa. Grabe. Laki ng problema ko sa mata ko. Kaya ayan, ngayon, tapos na kami nagpa-check
gamot. Gamot para sa palay. Gamot tuloy, medicine, fertilizers. Para sa palay. Nakabili na kahapon si Asis. Ngayon kulang. Bibili ulit siya ng panibago pa. Kaya kami na andito. Ayan. Antayin na lang namin si Asis dito sa may tuktok. Kaya kung nag-vlog ako, kung nakita nyo, nakaganyan ako guys. Kasi talagang nag-uulap-ulap ang aking paningin. Talagang hirap akong tumingin, magbasa. Ay nako. Si Tonton, pag nakita niya ako nakaganito, gumagano sa akin. Ginagaya niya ako parang kaninang umaga, tawang-tawa ako kasi ginagaya niya ako eh. Ha, Tonton? Bibi? Hi guys, nandito kami sa harap ng school nila Asher. Nantay namin yung labasan nila. Minsan kasi maaga, kaya nakaranang sinundo namin siya. Eksaktong 3:50 nandito ako, mag-isa na lang siya sa classroom. Maagang nagpa-uwi. Kaya maaga kaming pumunta kasi maaga din nagpapalabas ngayon. Siguro kapag yung malapit na ang exam, saka sila mag-eksakto alas 4. Pero ngayon kasi katapos lang ng exam, balik ulit sa dati, 3:45 ganun. Nagpapalabas na sila sa mga kaya dahil nga nandito na rin kami at nakabihis na rin naman kami ni Tonton, gawa nga nang nag-ikot-ikot kami kanina. Bumili ng ng medisina na nag-i-spray ni Asis mamaya. Tapos bukas naman urea, ilalagay na fertilizer sa yun. Sabi ko sama na lang din kami, wala man kami ginagawa sa bahay. Kaya nandito, antayin natin si Asher na lumabas. Si Tonton, tingnan nyo yung damit ni Tonton guys. Hindi ko na nilagyan ng damit niya sa loob kasi ang init. Sobrang init kasi, nakanapi lang siya. May ganito siya pang bahay, dalawa. Tapos eto, pang labas to. Dahil nga pumunta kami ng doktor kanina, kaya itong pinasok ko sa kanya. Pero ang sabi ko, hindi ko lalagyan ng damit. At ang init, pawisin pa man din siya. Tapos yung likod niya madalas basa. Parang nung kahapon, pumunta kami ng birthday, yung pinasok ko kay Tonton na, damit niya, basang-basa yung damit niya. Hindi ko lang siya mahubad doon. Pero basang-basa kayo, sabi ko, para mapreskuhan din ang likod at hindi masyadong basa. Ganyan lang. Dito lang naman kami sa may tuktok. Para presko yung kanyang pakiramdam. Tantan! Tan! Yeah. Nandito na si Ash. Ha? Why you lost your necktie again? Ay ba, you can look. Ay naku anak ko, bagong necktie na naman lang. He said it's okay, it's okay. No, it's not okay. You lost your necktie. It's not okay. The kids also have necklaces and then in here. What happened to your necktie? How you lost? Nawala ang kanyang necktie. Grabe ang pawis. Oh, ang init. English say Monday test. Ha? English say Monday test. Tomorrow. Yeah. Not today. Why it's written in the diary, Sunday test? Nantay namin si Asis guys. Pumunta siya ng parsa para sunduin yung yung salamin. Bali tumawag na yung yung pinagpagawaan namin kanina. Hindi na kami sumama kasi nagtatapos ng homework kanina si Asher. Ayaw ko naman na maistorbo siya sa paggagawa ng homework. Ayaw naman niya magpaiwan. Kaya siya na lang. Aantayin ko na lang namin dito sa bahay. Since may inihatid din naman siya na pasahero sa may Saicho. Nilabas niya, walang hangin ang gulong. Hindi nga niya pwedeng gamitin na walang hangin, lalong masisira yung gulong ba. Lakas ng hangin, pero gray ang kalangitan. Mukhang uulan guys. Sana. Napakainit, napakabanas ng paligid. Buti humangin, sarap ng hangin. Kita na yung dede. So, ayan guys, nandito na si Asis at ito na siya.
Bali, itong pinagawa namin guys, yung ano, this one changing color? How? Kapag ano, kapag maaraw siya, yung sobrang sikat ng araw, nagbabago ang kulay niya. Siguro parang nagiging shades ba? Parang ganun siguro. Mura lang kasi siya. Sabi ko nga kay Asis, kasi kung hindi ko ipapaganon, ano, ang babayaran namin, 3,000. Oh, ang liwanag na. Ang liwanag na guys. Oh, mukha akong ano, may paganon. Yan. Eto, pag ganyan, oh, yan, maliwanag na. Kakabasa na. Ay nako, bulag na talaga ako. Kasi, tapos, kapag wala yung ganun niya, ano, 3,000. Pero kapag pinalagyan mo yung medyo nagbabago-bago ang kulay niya, 1,400 kasi yun siya. Pero dahil nga minsanan gawa, bali parang 500 na lang yung dinagdag. Kaya 3,500. Kaya sabi ko kay Asis, konti lang naman ang idadagdag. Sabi ko nga sa kanya, di ipaano na lang, ipagawa na lang natin na ganun nga. Yung kapag maaraw ba, mababago yung itsura ng salamin ba. So, ito na yung itsura natin. Si Asis ang namili ng shades, black. Sabi ko masyadong malaki yung ganito niya. Pero gusto ko sana yung pag ganun. Kaya lang kasi, ang nirequest kasi ng doktor, gawa nga ng, kapag malayo ang tingin ko, as in blurred talaga siya. Tapos pag nagbabasa ako yung letra kasi nagkandapatong-patong na hindi talaga ako nakakabasa. Nagkandapatong-patong talaga yung mga letra. Kaya sabi niya, yung maganda sa'yo, sabi niya, yung maganda, yung malinaw ang paningin mo kapag malayo, tapos pag nagbabasa ka naman malinaw din, hindi yung nagkandapatong-patong nga. Kaya sabi ko, sige. Sabi ko sa kanya, ngayon, double lens to eh. May ganun siya, di ba, yung pang-reading. Pero yung sabi niya kasi, double lens. Bali, 4 yung ipinatong niya dun sa may anuhan kanina. Tapos, yun, sabi niya, tignan mo to, okay ba? Sabi ko, ang linaw. Kaya pag yan ano kung ganyan, no, malinaw talaga siya. Malinaw ng ating paningin, hindi na yung parang nag-ulap-ulap.